Umuwi ako sa Ilocos pero hindi alam nila mama at papa. May kailangan akong asikasuhin sa Ilocos kaya naman umuwi ako pero hindi ko muna sinabi kina mama at papa. Para hindi makahalata sina mama at papa, video call ko muna sila kasi part naman na to ng routine namin tuwing gabi. Noong nag-end na yung call namin, dun ako nag-start mag-ayos ng gamit. Magna-night trip din pala ako para pagdating ko sa Ilocos, maliwanag na. Iuwi ko pala ulit itong laptop para mapaayos kasi ayaw na namang mag-charge. Last time kasi na pinaayos ko itong laptop, ang sinabi sa akin ay mahina lang daw yung power supply ng battery kaya naman bumili ako ng bago. Wala pang 1 month na nasa akin itong bagong battery pero ayaw na namang mag-charge nitong laptop. Buti na lang at natago ko yung resibo at may 6 months warranty ito. Bago ko pa makalimutan, kinuha ko na rin pala yung kumot at plushie na lagi kong daladala kapag nasa biyahe ako. Nilagay ko na rin pala dito sa bag yung pasalubong na bigay sa akin na Ate Rachel para maiuwi ko sa Ilocos. Habang inaayos ko itong mga gamit ko, shoutout kay Ma'am Eva Manalo Pangilinan from Mexico, Pampanga, kay Sir Aldrin Carizo from Tubao, La Union, kay Ading Annalise Joy Navarro Velarde from San Antonio, Santa Cruz, kay Ma'am Dana Casem at kay Ma'am Hana Lea from Tagudin. Happy birthday rin pala kay JV Capule from Bulacan. More birthdays to come and God bless you always. After kong maayos yung mga gamit ko, kinuha ko na rin pala itong tumbler para malagyan ko ng tubig. Sobrang mahal kasi ng mga tubig na binibenta sa mga bus stop kaya naman mas maganda na magbaon na lang ako. After kong maayos yung mga gamit ko, naghanap na rin pala ako ng pants dito sa may cabinet. Hindi na pala ako nagpalit ng damit kasi kakapalit ko lang naman ito kanina. Hindi ko mahanap yung pantalon na gusto kong suotin kaya naman nag-trouser na lang ako. Hiningi ko lang din pala itong trouser na to sa bunso kong kapatid kasi bitin na sa kanya. Ako yung panganay pero ako na yung pinakamaliit sa aming apat na magkakapatid. After kong magsuot ng pants, kinuha ko na rin pala tong ID ko na nakasabit kasi baka makalimutan ko pa. Lagi kong dala tong ID ko para sa student discount sa pamasahe. Kumuha na rin pala ako ng jacket kasi sobrang lamig sa loob ng bus lalo na kapag gabi bumabiyahe. Para maabutan ko yung 11 PM na biyahe, binilisan ko na rin palang kumilos. Nagsuot na ako ng medyas para masuot ko na yung sapatos ko. Kapag bumabiyahe ako, sinisigurado ko na komportable ako sa mga sinusuot ko para hindi magkaroon ng problema. Sinuot ko na rin pala agad itong jacket para wala na ako masyadong bibit-bitin papunta sa may terminal. Bago ako pumunta sa may terminal, inayos ko muna yung mga gamit na iiwan ko dito sa may unit. Nung okay na lahat, nagsuot na ako ng bag para makaalis na ako papunta sa may terminal. Bago ko makalimutan, kinuha ko na rin pala tong tumbler na may lamang tubig para may maiinom ako habang nasa biyahe kapag nauhaw. Hindi pala muna ako nag-book ng Grab kasi baka may mga jeep pa na bumabiyahe. Bago pala ako tuluyang lumabas, dinouble check ko muna if naka-off na lahat ng mga appliances. Pagbaba ko, may mga jeep pa na bumabiyahe kaya naman tumawid na ako sa kabila para dun na sumakay. Sumakay na ako ng jeep papuntang Cubao kasi dadaan naman ito sa terminal ng bus. Nakarating naman agad ako dito sa may terminal kasi wala naman ng masyadong traffic. Pagdating ko dito, pumasok na agad ako para makabili na ng ticket. Hindi naman mahaba yung pila kaya naman nakabili agad ako. Pagkakuha ko ng ticket, pumunta na agad ako sa bus para hanapin yung seat number ko. Nahanap ko naman agad yung seat number ko kaya naman nakaupo agad ako. Almost 1 hour din ata ako nagantay bago umandar tong bus kasi pinuno muna nila ng pasahero. Hindi ako masyadong nakapag-video habang nasa biyahe kasi hindi ako nakaupo sa may window area. Hindi na rin pala nag-stop over tong bus dun sa may Dao kaya naman ang unang stop over ay dito na sa may Season Pangasinan. Bumaba ako ng bus para bumili sana ng balot pero wala namang available. Noong wala akong mahanap na balot, bumalik na rin naman agad ako dito sa may bus. Almost 30 minutes rin ata nag-stop over tong bus dito sa may Season Pangasinan. 2:20 AM na sa mga time na to at mukhang before 5 ako makakarating sa Ilocos. After 30 minutes na stopover, umandar na rin naman na ulit itong bus. Fast forward, nasa San Juan, La Union na kami. Huminto lang saglit itong bus kasi may bumaba na pasahero. Nung nasa Amburayan Bridge na ako, nagpaharap na ako para mas madali na lang bumaba mamaya. Pagbaba ko dito sa may gasoline station, wala namang tricycle kaya naman napag-decidean ko na maglakad na lang. Hindi alam nila mama at papa na uuwi ako kaya naman walang susundo sa akin. Buti na lang at may nakasabay akong maglakad pababa. Pagdating ko dito sa bahay, tinawagan ko na si mama para pagbuksan niya ako ng pinto. Hi. Oo, gusto may sakyan. Pagpasok ko sa loob ng bahay, doon ko na-realize na nawala pala yung plushie na dala ko pa uwi. Mukhang nahulog ko ata habang naglalakad kanina. Nagpasama ko kay Papa para hanapin yung plushie pero hindi na namin nakita. Ganito yung itsura ng plushie na nawala at mukhang sa bukaw is ko nahulog. Nung hindi na namin mahanap, bumalik na rin naman kami ni Papa sa bahay. Nung may liwanag na, nagkarga pala si Papa ng asukal na dadalhin niya sa Santa Cruz. Paubos na naman daw kasi yung stock nila doon kaya naman magdi-deliver na naman siya. Nagkarga na si Papa ng asukal habang nagbibihis yung bunso kong kapatid para after namin siyang maihatid sa school, dediretso na kami sa Santa Cruz. Habang nagkakarga si Papa, dumating rin pala si Inang at hindi niya alam na umuwi ako. Ano ba ang mga sakalo ng mga lumayo? Ito, agad sa pa mga tawang ko. Mayo ko, iyak. Ito, kaya tumatal.
Noong makabihis na yung bunso kong kapatid, hinatid na namin siya sa school. Pagdating namin dito sa school, bumaba na agad siya para hindi siya malate. After namin siyang maihatid, hindi muna kami pumunta sa Santa Cruz kasi may gagawin pa si na Papa sa bahay. Pero bago kami umuwi, dumaan muna pala kami dito sa may palengke. Sakto naman na nakita rin namin dito sa Auntie Linlin. Dumiretso kami ni Mama dito sa bilihan ng bangus. Mag-iihaw at sinigang daw si Mama kaya naman bumili na siya ng 3 piraso. After bumili ni Mama ng bangus, bumili naman siya ng pukpuklo na pinabibili ni Inang. After naming magbayad, sunod naman kaming pumunta sa tindahan ng buko. Nagpapabili kasi si Papa kaya naman bumili na si Mama ng 1 piraso. After namin bumili ng buko, umakyat na kami para bumili ng bunga na ampalaya. After mabayaran ni Mama yung mga bunga na ampalaya, sunod naman siya naghanap ng dahon na ampalaya na pinapabili ulit ni Inang. 20 pesos daw ang isang tali kaya naman bumili na si Mama. After nito, dahil wala naman na kaming bibilhin, umuwi na kami. Ayun lamang for today's video. Thank you for watching.